Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Kamusta pong lahat dyan? At syempre, good morning, good afternoon, good evening, good night sa mga kung anong oras man dyan sa inyo. At welcome sa ating premiere marathon. Ito sa Team One Love. Ito po yung aking entry. At ngayon ay Sabado ng umaga. So parang almost 12 hours na po tayong nag-premiere. Grabe no, grabe. Sobrang 12 hours na pala yung premiere marathon ng Team One Love. And ako po ay ito pong aking regular hour. 6 o'clock ng umaga, Philippine time. So ayun, magano mo tayo. Sa past few days po ako ay nagle-lecture. Ito po yung aking regular slot, ang ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. So since regular slot ko po ito ay i-wrap up ko lang po yung mga lecture ko since 3 or 4 days ago. Kasi po ako ay, by the way, ako po, ang pangalan ko po ay si Oliver Perry Piansay Saloma. Isa po akong um, registered nurse of Pilipinas. And kasalukuyan po ako ay nandito sa El Paso, Texas, USA. At ako isang alternative practitioner or health practitioner. Ako po isang naturopathic health practitioner. Kasalukuyang nagtatrabaho po ako sa pribadong klinika na pinagmayari ng aking ama na si Edward Saloma. Isa pong acupuncturist for almost 30 years. 29 years, counting na po, 30 years na po siya sa next month as an acupuncturist. So kami po ay may sariling clinic po dito at ang mga sakit na tinutulungan namin ay yung mga sakit na hindi talaga natutulungan ng Western medicine. And yun, at maraming kaming mga pasyente na napapagaling sa pamamagitan ng acupuncture and of course ng lifestyle modification. So alam niyo ba mga masters and mga ka-G kung bakit po tayo nagkakasakit? Dahil po meron tayong ginagawa na ayaw ng katawan natin. So hindi natin alam yan kasi wala naman may nagtuturo sa atin. Ay importante dyan is alamin lang natin yung basic kung paano magtrabaho yung katawan natin. Kasi alam niyo po, kahit nagaano pa ka comprehensive or gaano pa ka uh, tawag diyan marami kang binabasang mga libro or mga ideas na sinusunod. Ang problema diyan, pag hindi po yan yung ang need ng katawan natin, eh ano lang yan, sayang lang yan. Kasi usually yung mga nangyayari po ay maraming binebenta na mga bagay-bagay sa mundo natin na hindi naman necessary. Makikita mo naman yan sa natural stuff or sa natural, so God-given na mga prutas o mga gulay. Pero dahil po sa katamaran po ng ating nature ng tao po yan, tamad na po tayo. Hindi po tayo tamad dahil po ay nagtatamad-tamaran po tayo. Dahil po ay pinipressure po tayo ng environment. Pinipressure po tayo ng ating nature of our work, ng ating boss, or ng nature ng ating buhay. 'Di ba? Halimbawa, wala ka ng time magluto, wala ka ng time na magsaing, o wala ka namang time na malengke, wala ka ng time magbalot ng inyong mga baon. Ano ba yung option mo? O, 'di ba? So, yung ginagawa po nila ay mina-mindset po tayo nila na ang buhay ay dapat mabilisan. Tandaan po natin, pag mabilisan yung buhay natin, every time mabilis yung ginagawa natin, ay nasistress po tayo, mabilis din yung pintig ng puso natin. If everything is fast, mabilis din po yung daloy ng dugo natin, mabilis din po yung bomba ng dugo ng puso natin. Pag yan ang nangyayari po, ay nagkakos po yun ng stress. Nagbibigay po yun ng stress sa katawan natin. At napapagod po yung mga organs natin. 'Di ba? Sino ba sa inyo dyan na nakakita ng mga Shaolin, mga ninja? Yan na. Kung minsan po ay akala natin sa mga sini lang po, pero alam niyo ba yung mga Shaolin, yung mga ninja, yung mga tawag diyan, yung mga nag meditation, yun ay 'di ba, nakaupo po sila kahit isang oras, 2 oras lang nakaupo, ay relax sila. Yung breathing po nila, yung pag inhale exhale po nila ay kontrolado po nila. So sila po yung mga taong tumatagal sa mundo. Medyo tumatagal sa mundo dahil po ay hindi po overwork ang kanilang mga organs. So kung tayo ay palaging stressed out, palagi po tayong nabilisan yung galawan, mabilis din yung pintig ng puso natin at mabilis din tayo mapapagod. At pag mabilis yung pintig ng puso natin, mabilis din yung ating paghinga. So ito yung pinaka-importante din, yung respiration natin. So pag nag-inhale po tayo, hindi pwedeng exhale agad.
'Di ba? Kasi normal breathing rate natin or respiratory rate ng isang normal na adult is 12 or some 12 to 20 breaths per minute. Yung kung sino-consider po nila is 16 to 20 na breaths per minute. So tingnan niyo 'yan, yung ano, kung hindi kasi dapat hindi pa tayo aware pag kumukuha tayo ng ating respiratory rate. Pero may mga iba diyan katulad ko nung elementary, high school at college pa ako, athletic po ako. Yung aking respiratory rate po ay very low. Minsan meron pa akong 13 or 14 per hour, per minute, sorry, per minute. So, kasi meron tayong nade-develop tayo pag medyo athletic ka or medyo praktisado ka sa pag-breathing, the slower you breathe, the better. Bakit? Kasi pag nag-inhale ka, kailangan pa po kasi mag-travel yung oxygen na na-inhale mo papunta sa lungs mo. Ang tanong, gaano ka ba kabilis magpusnga o mag-exhale? Pag pinusnga mo na yung oxygen, ganun, wala na yan, di ba? So, may chance pa bang makapasok sa lungs ang oxygen na in-inhale mo? Pag hindi po, ibinuga mo na yung oxygen na supposed to be napapasok pa sa lungs mo. Konti lang yung papasok o makarating po sa ating alveoli or sa ating lungs. Kaya, na-realize nyo ba yan mga masters, mga ka-G? Or hindi lang, kasi normal lang po sa atin yung ganyan. Kaya hindi normal po yan kasi kailangan aware po tayo ng ating breathing. Kailangan ma-practice po natin yan dahil po meron tayong tinatawag ng mga deep breathing exercises. So yun yung pinaka-importante dahil pag hindi tayo nag-inhale ng tama, pag lumalabas agad yung ating oxygen, ay wala papapasok na oxygen sa lungs at ang lungs natin ay magdi-distribute ng oxygen sa buong cells natin, sa ating circulatory system, sa ating brain, sa ating mata, sa ating organs. So wala talaga. So that's the reason why kung bakit yung dugo natin is nagka-clump-clump po yan. Bumibilog-bilog yung mga dugo natin. Yes, si G natin ay hindi gumagalaw. Parang akala niya ay nakikinig din yung ating G. So, ang importante po dyan is we have to know how the body works. Kailangan natin alamin kung paano. Kasi pag hindi natin alam, hindi natin talaga alam kung paano i-correct yung problema. So deep breathing is very important mga masters. So halimbawa, ikaw po ay nasistress. Pag nasistress ka, di ba? Bumibilis ang lahat. So ang daloy ng dugo natin na hindi na po siya napapasukan ng oxygen. Kaya bumibilog-bilog yan, nagka-clumping-clumping yan. So ano din yan, masakit din po yan pag natanggap ng ating mga organs. Walang oxygen kulang yung oxygen level ng ating blood. Ba? At saka ganun din sa pag-inom ng tubig at liquids. Kailangan din fluid yung ating malambot yung ating dugo at hindi po siya malagkit. So kailangan din uminom ng tubig. So aside from oxygen, tubig yung next natin, very important. So 6 to 8 glasses of liquids a day or more or less 1.5 to 2 liters of water or liquids a day. So ang oxygen naman po ay importante yan. So learn niyo po yung iba't ibang mga exercises when it comes to breathing. Okay? So another need of our body is nutrition. So palagi ko yung lecture yung nutrition. So paulit-ulit lang po yan. Huwag kumain. Pag kumakain po tayo, huwag uminom habang kumakain. So try your best to avoid drinking liquids during your meals. Bigyan nyo ng isang oras na pagitan. Halimbawa, iinom ka. Maghintay ng isang oras, kakain ka, maghintay ng isang oras, at doon uminom ulit. Bakit? Kasi po nawawalang bisa yung ating mga enzymes pag mayroon tayong mga iniinom na liquids. So, always try to avoid drinking cold drinks. Ang cold po ay malaki pong epekto. Pag pumasok na yung cold temperature sa ating katawan, ay lahat ng mga oils and grease nandun sa loob ng katawan natin ay naninigas po yan. Pagsisebo po yan. So, ayaw natin yung mangyari. Alright, mga masters, mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. 10 minutes na po tayo sa ating Team One Love Premier Marathon. And this is your Master Worm G. God is great. I hope natutunan po kayo. Yahoo!